Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang kamatayan ay laging masakit sa kalooban ng mahal sa buhay. Subalit kung ang isang tao na mamamatay ay nasa tamang katandaan na, ito ay hindi gaanong masakit. Nagiging malungkot at mapait lamang ang kamatayan kapag ang isang taong namatay ay nasa tugatog pa lamang ng tagumpay at nasa kalakasan. Subalit kay Kristo, ano ang kamatayan? At ano ang paraan upang ito ay pagtagumpayan? Iyan ang ating tutunghayan sa 11 kabanata ng Juan, 1 hanggang 16 na talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Ako po muli ang inyong lingkod, si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay sandali nating balikan ang mga nakaraang aralin. Sa unang 10 kabanata ng Aklat ni Juan, nakita ni Jesus ang iba't ibang kalagayan ng buhay. Naranasan niyang dumalo sa kasalan, nakita niya ang pangangailangan ng tao upang maligtas. May mga taong nakapag-aral subalit hindi nila lubos na naunawaan ang salita ng Diyos tulad ni Nicodemo. Nangusap din siya sa babaeng Samaritana na hindi sana dapat ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Nagpagaling siya ng mga may karamdaman sa iba't ibang dako, sa iba't ibang antas ng buhay. Nakuha din niyang tugunan ang pagkagutom ng libu-libong tao sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanila ng tinapay at isda. Marami pang mga pangyayari sa buhay ni Jesus bago ang kabanatang 11. Isa sa masakit na pangyayari ay ang hindi pananalig sa kanya ng kanyang mga kapatid. Subalit sa kabila nito ay patuloy na ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa mga makasalanan, tulad na lamang ng babae na nahuli sa pakikiapid. Maraming katanungan tungkol kay Jesus, lalo na ng mga nasa katungkulan. Ang mga katanungang ito ay nagdulot ng labis na panganib sa buhay ni Jesus, lalo na noong muli niyang buhayin si Lazaro. Ito ay sa kadahilanan na marami ng tao ang nanalig sa kanya, na siya nating pag-aaralan mula sa kabanatang 11. Ang bahagi ng aklat na ito ay pambungad na kabanata sa panibagong mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Mula sa kabanata 11 ay hindi na niya sinikap pang abutin ang kabuuan ng bansa. Ang mga pangyayari sa kabanatang ito ay ang mga pangyayari sa pagitan ng pista ng pagtatalaga at ng Paskwa. Ayon sa mga dalubhasa, ang pangyayaring ito ay maaaring naganap sa pagitan ng Disyembre at Abril. Ang aklat ng Juan ay maihahalin tulad sa umakyat sa bundok. Bawat kabanata ay naghahatid sa atin ng mas mataas na antas ng mga pangyayari. Kung inyong maaalala, sinabi ni Juan ang layunin kung bakit niya sinulat ang ebanghelyong ito. Sa Juan kabanata 20 talatang 30 hanggang 31 ay ganito ang mababasa. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. At kung babalikan natin ang pasimula, ganito ang mababasa sa unang talata ng unang kabanata. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa talatang 14 ay ganito naman ang mababasa. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang isang katanungan sa mga talata na ating pag-aaralan ngayon ay, may kapangyarihan kaya si Jesus na buhayin ang patay? Ang napakalaking katanungan ngayon sa bawat relihiyon ay ang kamatayan. Ang kamatayan ay isang misteryo, ganon din naman ang buhay. Subalit ang buhay ay magiging walang kabuluhan kung ang mga patay ay hindi muling bubuhayin. Mayroong mga nangangaral ng salita ng Diyos na hindi naniniwala sa mga himalang naitala sa Biblia.
Mahigpit nilang tinutuligsa na ang mga himala ay hindi dapat maging bahagi ng kasulatan. Dahil dito, iba't ibang kaisipan ang pinaninindigan ng mga mangangaral. Subalit para sa akin, ang dapat bigyan ng kasagutan ay ang katanungan tungkol sa pag-asa. Ito ang aking nais. Pagkatapos mamatay ang tao, may pag-asa ba na siya ay muling bubuhayin? Mayroon bang muling pagkabuhay sa hinaharap? Matatanggap ba ng mga tapat ang pagpapalang bunga ng kanilang pananalig sa Diyos? Ang pinakamahalaga na dapat pagsumikapan ng tao ay ang buhay na walang hanggan. Maikli lamang ang buhay. Hindi natin alam kung kailan mamamatay ang tao. Ang kamatayan ay hindi nababatay sa edad. Matanda man o bata, wala siyang magagawa kung dumating na ang oras upang siya ay kunin ng Diyos. Sino ang mag-aakala na ang isang sikat at batang artista noong dekada 70 ay mamamatay sa leukemia? Maraming tagahanga ang tumangi sa kanyang pagpanaw, subalit dumating na ang oras na siya ay dapat kunin ng Diyos. Batang sikat na artistang lalaki rin ang pumanaw noong 1 taon. Hindi akalain ng marami na mamamatay siya sa gulang na iyon, subalit ang Diyos ang may hawak ng buhay. Sa kabila nito, mababasa sa talaan ng mga kaganapan sa buong mundo na mayroon pa ring tao na nananatiling buhay sa kabila ng labis nilang katandaan. Hawak ng Diyos ang buhay at siya lamang ang nakakaalam kung kailan niya kukunin ang buhay ng isang tao. Hebreo 27, itinakda sa bawat tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Sa ating bansa, may mga napabalitang grupo na binuhay daw nila ang patay. May mga pangyayari, ilang taon na ang nakararaan, na ayaw nilang ipagalaw ang isang bangkay sa bahay ng isa sa kanilang tagasunod dahil ang bangkay daw ay muling mabubuhay. Lumabas ang kontrobersyang ito sa isang pambansang telebisyon, subalit hindi nila nahintay na mabuhay ang bangkay hanggang ito ay maagnas na lamang. Totoo kaya na muling mabubuhay ang mga patay sa muling pagparito ni Jesus? Maraming pangako ang iba't ibang relihiyong ngayon upang mahikayat ang mga tao na sumama sa kanilang samahan. Sa ating bansa, isa sa pinakamalakas panghikayat sa mga tao ay ang pangakuan sila na uunlad ng kanilang material na kalagayan kapag sila ay sumama sa isang kapisanang ito, na sila ay yayaman kapag naging miyembro sila ng samahang iyon. Nakakatakot ito at lubhang mapanganib sa espiritual na kalagayan ng tao. Maihahalin tulad ito sa pag-iimbita ng mga manlalakbay na sumakay sa iyong eroplano, subalit hindi mo naman ito alam palapagin. May naitala sa ebanghelyong ito na 3 pangyayari kung saan binuhay ni Jesus ang patay. May batang babae na 12 taon ang gulang na kamamatay lamang. Mayroon ding kabataang lalaki na dinala na sa libingan ang kanyang bangkay. At si Lazaro na maaaring hindi pa gaanong matanda noon. Muling binuhay ni Jesus ang 3 buhat sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Binuhay sila ni Jesus gamit ang iisang paraan. Tinawag niya sila at kinausap na parabang naririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sa muling pagbabalik ni Jesus, matibay ang aking paniniwala na dahil sa kanyang sigaw, maririnig nating lahat ang kanyang tinig na parabang tinatawag niya ang ating pangalan at tayo ay babangon mula sa mga libingan. Sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan ay ganito ang mababasa sa Kabanatang 11, 1 at 2 talata ng Juan. May isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania, kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ay nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Ang Betania ay bayan ni Maria. Sa bayang iyon, ang pagkakilala ng mga tao kay Maria ay ang babaeng naghugas ng paa ni Jesus sa pamamagitan ng pabango. Ang halimuyak ng pabangong iyon ay galing sa sisidlan na kanyang binasag at patuloy pa ring nalalanghap ang halimuyak hanggang ngayon. Sinabi ni Jesus na ang kanyang ginawa ay maaalala saan mang dako na maipangaral ang salita ng Diyos. Ito rin ang bayan ni Marta. Minsan nang dumalaw ang Panginoong Hesus sa lugar na ito, sa kanyang pagbisita sa kanilang tahanan, nakita natin ang pagkanais ni Marta sa kanyang paghahanda ng pagkain, sapagkat ang kanyang kapatid na si Maria ay hindi man lang tumulong sa kanya. Dahil dito sinabi ni Jesus na
mas mainam ang umupo sa kanyang paanan at matuto ng kanyang mga salita kaysa sa pagiging abala sa ibang bagay. Sa mga pangyayaring ito, makikita natin na may iba't ibang kaloob ang Diyos. May mga kababaihan na nabigyan ng kahangahangang kaloob sa pag-aasikaso ng tahanan. Dito, tinawag ang ilan sa mga mananampalataya. Ang ilan namay sa paglilingkod sa labas ng tahanan. Nagtuturo sila ng pag-aaral ng Biblia at kung papaano ibahagi ang balita ng kaligtasan sa mga kabataan. Dapat nating malaman na ang mga babaeng naglilingkod sa kanilang tahanan ay naglilingkod na rin sa Diyos at ang mga babaeng naglilingkod sa labas ng kanyang tahanan ay ganoon din. Nagbibigay ang banal na espiritu ng iba't ibang kaloob sa iba't ibang klase ng paglilingkod. Dahil sa kalagayan ng kanilang kapatid na si Lazaro, walang ibang naisip hinga ng tulong ang magkapatid na Marta at Maria kundi ang Panginoong Hesus. Basahin natin ang 3 talata. Kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Makikita natin ang pagpapakumbaba ng magkapatid sa kanilang paghingi ng tulong sa Panginoon. Hindi rin nila inabala ang Panginoon sa pamamagitan ng pamimilit sa Kanya upang sila ay tulungan sa Betanya. Sinabi nila kay Jesus ang kanilang problema at siya ay kanilang hinayaan kung ano ang kanyang magiging tugon o kaya ay gagawin. Kung minsan sa ating pananalangin para sa mga may sakit, ay parang pinipilit natin ang Panginoong Hesus upang pagalingin ang mga may karamdaman. Isa sa mga kaibigan kong pastor ay bumubuo ng mga ministeryo sa ospital sa lungsod na kanyang pinagpapastoran. Ang ministeryong ito ay kinabibilangan ng iba't ibang iglesia. Sa kasalukuyan, 4 na iglesia ang kasapi sa gawaing ito. Isa siya sa magbibigay ng pahintulot kung tatanggapin ba ang isang iglesia sa gawain. Maingat nilang pinag-aaralan ng pagsapi ng isang iglesia sa samahang iyon. Dapat ay mayroon silang iisang pananaw tungkol sa paglilingkod sa mga may sakit. Kung hindi ay masisira lamang ang kanilang layunin at gawain sa ospital na iyon. Hindi sila sang-ayon sa isang iglesia na kung manalangin sa may sakit ay para bang tiyak na gagaling ang pasyente. Hindi naman nila nililimitahan ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapagaling maging sa mga sakit na wala ng pag-asa. Sabi niya, sa pananalangin para sa mga may karamdaman, lalo na sa ospital, ay ang maipaunawa sa pasyente ang kalooban ng Diyos. Dapat maunawaan ng may sakit ang kanyang kalagayan. Ang kalooban ng Diyos ang dapat mangyari. Tulad ni na Marta at Maria, hindi natin mapipilit ang Diyos kung ano ang kalooban niya. Sa anumang kalagayan sa buhay, marapat lamang na maging handa tayo na tanggapin ang kalooban ng Diyos. Kung ang Diyos ay mananatiling tahimik sa kabila ng ating mga panalangin at hindi niya ito bigyan ng kasagutan, dapat nating alamin ang kanyang kalooban. At ang may sakit ay dapat na magkaroon din ng pananalig sa Diyos. Anuman ang kalagayan natin sa buhay, minamahal tayo ng Diyos. Ito ang dapat nating itanim sa ating isipan. Alam ito ni Marta at Maria. Kaya nga, nang magkaroon ng suliranin sa kalusugan ang kanilang kapatid, idinulog nila ito kay Jesus at kanilang sinabi, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ang pagmamahal ng Diyos ay naranasan din at kinikilala ni Apostol Pablo. Ganito ang mababasa sa talatang 20 ng Galacia, 2 kabanata. At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin. Kinilala rin ni Juan na siya ay minamahal ng Diyos. Ganoon din naman si Pedro. Kanyang sinabi na mahal niya tayo. Dapat din nating mahalin ang katotohanan ito. Kaibigan, mahal ka ng Diyos tulad ng pagmamahal niya sa akin. Labis na minamahal ng Diyos ang lahat niyang anak. Kailangan lamang ang matatag na pananampalataya. Nang marinig ito ni Jesus, ay nasa labas siya ng Betanya. Pakinggan natin ang naging kasagutan niya nang malaman niya ang kalagayan ni Lazaro. Sa talata 14 ay ganito po ang sinasabi. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Sinasabi ng ilang mga mananampalataya
na hindi daw dapat nagkakasakit ang mga anak ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos ang karamdaman? Kung buhay pa si Lazaro magpahanggang ngayon, sasabihin niya sa atin ang kasagutan sa mga katanungang ito. Ang karamdaman ay hindi dahilan upang sabihin mo na hindi ka minamahal ng Diyos. Basahin natin ang sinabi sa aklat ng Mangangaral, Kabanatang 9, unang talata. Ang lahat ng ito ay mataman kong pinag-aralan at nalaman kong lahat ng kilos ng matuwid at ng matalino ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, maging pag-ibig o pagkapuot. Walang makatitiyak kung ano ang mangyayari sa araw at bukas. Ibig sabihin, ang kalagayan ng tao ay hindi sapat na batayan upang sabihing mahal ng Diyos ang isang tao o hindi. Wala tayong karapatang humatol. Basahin natin ang unang Korinto talatang 5, kabanatang 4. Kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipapahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa ay tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Mahal ng Diyos si Lazaro, kahit siya ay may karamdaman. Hindi lamang iyon, hinayaan ng Diyos na mamatay si Lazaro, subalit mahal pa rin siya ng Diyos. Sa talatang 5 at 6 ay ganito ang sinasabi. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro. Mahal ka ng Diyos kahit na may karamdaman ka, at mahal ka ng Diyos kung ikaw ay malusog. Mahal ka ng Diyos sa anuman ang iyong kalagayan. Hindi mo siya mapipigilan upang ikaw ay kanyang mahalin. Maaring isa sa iyong katanungan ay bakit niya hinahayaang mangyari sa iyong buhay ang mga kahirapan. Kaibigan, hindi ko alam ang kasagutan sa tanong na yan. Ang tanging nalalaman ko ay mahal ka niya. Ikaw man ay isang mananampalataya o ano paman, mahal ka ng Diyos. Bagamat hindi mo kayang pigilan ang pagsikat ng araw, pwede mo namang iwasan ang sinag nito. Ganoon din naman, pwede mong iwasan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ngunit mahal ka ng Diyos. Sapagkat mahal tayo ng Diyos, huwag sana tayong mag-atubili na lumapit sa Kanya at idulog ang ating mga suliranin. Sabihin natin ito sa Kanya at buksan ang ating puso. Karanasan na ng marami na ang mga suliranin ay siyang sumusubok sa ating pananampalataya. Palulurin tayo nito upang manalangin. Dumating si Moises sa Diyos dahil sa kanyang mga karanasan at suliranin nang sila ay nasa ilang. Nang maharap ni Hezekiah ang malubhang problema, idinulog din niya ito sa Diyos. Kaibigan, kailangan nating matuto na manalig at magtiwala sa Diyos sa anumang kalagayan sa buhay. Tinuturuan niya tayong maging matyaga. Dapat din nating malaman na sa lahat ng kalagayan sa buhay, kalooban ng Diyos ang mapangyayari. Dapat tayong tumingin sa Diyos sa kabila ng kalungkutan, luha at hinagpis. Dahil sa kabila nito ay makikita natin ang layunin ng Diyos. Sa talatang 7 at 8 ay mababasa naman natin ang isang napakalaking hamon sa mga alagad. Ang pagharap nila sa hamong ito ay maaaring magbunga ng kanilang kamatayan. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Rabi, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Dahil sa kanilang karanasan, alam ng mga alagad na sila ay manganganib sa Judea kung muli silang babalik. Napilitan silang umalis sa lugar na iyon noon dahil sa ganitong kalagayan. Sa kabila ng mga karanasang iyon, muli silang babalik sa mapanganib na lugar. Sa talatang 9 at 10, mababasa natin ang naging tugon ni Jesus sa kabila ng pangamba na nadama ng mga alagad. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Ito ay kapahayagan na walang makapipigil sa pagtupad ni Jesus sa kalooban ng Ama, maging ito man ay magbunga ng kanyang kamatayan. Isang bagay na dapat nating tingnan at isaalang-alang ay kung ano ba ang tunay na nagdudulot ng panganib sa buhay ng tao. Ayon sa sinabi ni Jesus, ang tunay na nagbibigay ng panganib sa buhay ng tao ay kung hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos. Sa talatang nabanggit,
Parang naisabihin na mas mabuti pa ang bawian ng buhay kaysa sa hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang buhay ng mga nananatiling tapat sa Diyos ay dapat mawalan ng pangamba. Likas na sa atin ang matakot. Subalit dapat nating isipin na sa piling ng Diyos, malagay man tayo sa panganib ay may kapayapaan. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw sa atin upang pigilan ang kanyang kalooban. Ang gawaing ipinagkatiwala niya sa atin ay magaganap kung tayo ay patuloy na magiging tapat sa Kanya. Subalit kung tayo ay mananatili sa kasalanan, matatalisod tayo tulad ng Kanyang sinabi. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang Kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli o Diyos na buhay, kami po ay nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat muli sa pagpapala na aming natanggap sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Ito po muli ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.